Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid yan sa Majuro Christian Church para po sa ating ulong panalangin sa gabi po ito ay ninais ko po na pag-usapan natin ang tungkol sa buhay ng isang iglesia o sa church at titingnan din po natin ang tunay na kahulugan ng tungkol sa iglesia. At napag-isipan ko po na ito ay ating talakayin sapagkat nakikita ko po yung kadakilaan at ng kahiwagaan ng kanyang iglesia. At nakakaantig po na sa ating damdamin na magunita po natin ang katotohanan ng kasulatan ay nagsasaad po ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang bawat isang tao, no, sa malawak na mundong ito ay patuloy siyang nangangalaga at tumutulong po sa atin. At tulad ng sinabi ni Haring David sa awit 139 13 to 17, nung siguro po basahin po natin sa awit 139 13 to 17. Gusto ko lamang pong makita rito ang kahiwagaan ng kadakilaan ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga delikha at lalo higit sa kanyang mga anak. 139 ng awit verse 13 to 17, ito po ang sabi: sapagkat tinuhubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga wala pang anyong sangkap, at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. So bawat isang nilikha ng Panginoon ay talagang wala tayong manilingid, no, sa paglikha sa atin, sa pagkasimula ng ating buhay dito sa mundong ito. Alam natin na ang kanyang pagmamalasakit, pagmamahal sa atin ay talagang napakadakila, no, sa kanyang mga nilikha. At ang malaking pagmamahal ng Diyos ang dahilan upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak ang sinuman sa atin. At malinaw po yan sa John 3:16, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no, sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus ay dapat tanggapin ng bawat isa sa atin. At ito ang naging dahilan kung bakit tayo po ay nakabahagi sa pamilya ng Diyos. Tayo ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang lahat ng mga sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon Kristo. At ang kapanganakan ay minsan at natatangi, no? Tulad ng pagkapanganak sa laman sa John 3:5. Ang bagong kapanganakan ay minsanan lamang at natatangi tulad sa kapanganakan sa laman. Malinaw po yan. At salamat sa Panginoon sapagkat naranasan natin ang kapanganakan ng muli sa Espiritu. At kahit ang paglaki at pagunlad ay nasasalalay po sa ating personal na pagkakilala sa Diyos. So sa gayon, maaaring maisip natin na bukod-bukod, no, at nag-iisa tayo sa mata ng Diyos at may kanya-kanyang pamumuhay. So ang ganoong pong isipan ay malayo sa inilalarawan po ng kasulatan. Para maging anak ng Diyos, dapat maging miyembro po tayo ng kanyang pamilya sa kanyang sambahayan.
Unang Juan 3:1, Efeso 3:15, no? Tayo po isang lahing hinirang o pinili ng Diyos, isang bansang banal na nakatalaga para sa Diyos. Unang Pedro 2:9 at 10, Pahayag 21, talatang 3. So, ang tingin sa atin ng Diyos ay bahagi tayo ng kalangitan dito sa lupa. At ang ating pagkamamayan ay sa langit na kanyang ipinagkaloob sa atin. Pilipos 3:20. Ang pagtukoy po sa Biblia ng mga tagasunod ni Jesucristo ay sadyang pangmaramihan. At ang mga katawagan ay mga lalaki at babaeng nanalig sa Panginoon, no, o mga mananampalataya, mga alagad, mga banal, mga kapatid, at paminsan-minsan ay mga Kristiyano. Gawa 11:26. At mapupunan natin na hindi lamang tinatawag tayo na isang karaniwang tao o para makilala ang kaibahan sa pamagitan ng tinatawag ng mga clergy, no, na tinatawag o mga pari o pastor. Karamihan sa mga sulat ng Bagong Tipan ay nauukol po sa mga grupo ng mga mananampalataya. No? Tayo ay sama-samang namumuhay na may kaisahan at kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Efeso 2:5 at 6 at talatang 21 at 22. Tayo po'y iniukol sa sama-samang paggawa, hindi bukod-bukod sa kanya-kanya, no? Unang Korinto 12, talatang 12 hanggang 27. Noong panahon ng mga alagad ay nagdadagdag araw-araw ang Panginoon sa samahan ng mga mananampalataya. Gawa 2:47. At ang samahan ito ay tinatawag na Iglesia, o tinatawag po nating Iglesia, na ibig sabihin po ay Iglesia o Church sa Ingles, at iyon ay isang praktikal na lokal at gumagawang samahan ng mga mananampalataya. Ang balak at layo ng Diyos sa bawat mananampalataya ay maging bahagi ng gayong samahan. Kaya po nararanasan po namin ngayong mag-asawa na talagang napakahalaga po ng church, ng iglesia, o yung isang iglesia lokal na maaari po nating samahan na kapwa mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Bagamat meron po kami nakita po rito along the beach ng Waikiki, ay napansin namin na talagang kakaiba pa rin yung talagang meron po silang iglesia lokal sa isang lugar upang maging church family na tinatawag po namin sa pananampalataya. Kaya sama po ninyo sa panalangin yon. Kaya naisip ko na itong ating pag-usapan ngayon, ang tungkol sa buhay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, at makita natin ang tamang kahulugan nito at ano ba ang dapat makita sa isang iglesia o isang church. Na tulad dyan po sa Majuro Christian Church sa ating dinadaluhan, bagamat wala tayong isang building na kapilya na ating pinupuntahan o pagmamayari po ng ating iglesia lokal ng Majuro Christian Church, at tayo po ay umaasa na lamang sa bahay-bahay ng mga miyembro po ng church, pero nakikita po natin ang spiritual na kahulugan ng iglesyang ito ay sa pamamagitan po ng grupo o samahan po ng mga mananampalataya sa Panginoon. Bagamat mahalaga po na meron tayong kapilya o isang building na masasabi natin ito ay sa Majuro Christian Church, pero yung sa spiritual na kahulugan ay meron tayong ginagawa sa pamamagitan po ng pagsasama-sama po ng mga mananampalataya sa Panginoon. At nakita ko po na talagang blessed tayo at mapalad po tayo dyan sa Majuro Christian Church, sapagkat meron po tayong samahan ng mga mananampalataya sa iisang pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So tingnan po natin, no? Talagang na-appreciate ko po ang gawain po ng Panginoon dyan sa Marshall Island. Sana gayon din po kayo na mga sumampalataya sa Panginoon dito po sa, at ginamit niya ang Majuro Christian Church upang tayo po ay magsama-sama sa isang araw po ng linggo at sa pulong ng panalangin natin
minsan Miyerkules o Biyernes, at tayo nagkakasama-sama at itinuturing natin na ito ay isang church family natin sa espiritual na siyang iglesia po ng Panginoon, o tinatawag na Majuro Christian Church. Okay? So tingnan natin ang kahulugan po ng iglesia. Maraming binigay po na kaisipan ng salitang iglesia at malayo sa tunay na kahulugan ng iglesia na akala na po ng iba ay iyon ay isang gusali. Kaya nga po nabanggit ko sa inyo, bagamat wala tayong isang gusali, pero hindi po yun ang ibig sabihin po ng church na tinatawag. Ang iba naman ay puok ng mga paglilingkod, ng mga pulong batay na sinasabing pinupuntahan natin, no? Na tayo na sa simbahan kung linggo. Hindi po yun, hindi po isang puok na mga paglilingkod o pulong batay sa sinasabing pumunta tayo sa simbahan. Hindi po yun. Minsan naman inuugnay ito sa mga gawain, at tayo ay marami mga gawain sa simbahan, at madalas naman ang pagkakahulugan dito ay isang institusyon o organisasyon, no? Hindi po. Sabihin natin kabilang ako sa isang simbahan po ng iba't-ibang mga relihiyon. Ang mga kaisipang ito ay tumutubo mula sa salitang simbahan, ngunit hindi gayon ang pagkakahulugan po ng Biblia tungkol sa eklesia o iglesia. Ang unang bahagi ng salitang eklesia ay nangangahulugan po sa labas ng, no? At ikalawa naman ay may kinalaman po sa pandiwang tawag. Kaya ang literal na kahulugan po ay tinawag sa labas na samahan o kapulungan. Mula sa labas, tinawag upang magsama-sama. At ganoon ding salita ang ginamit po sa aklat po ng Gawa 19, 32, 39 at 41. Siguro po basahin natin Acts 19. Ito po ang sabi niya sa Acts 19. Acts 19 verse 19, 32, 39, 41. 19 ng Gawa verse 32, 39, 41. Samantala ang iba ay sumisigaw ng isang bagay at ang ilan ay iba naman sapagkat ang kapulungan ay nasa kaguluhan na hindi nalalaman ng karamihan kung bakit sila ay nagkakatipon. Verse 39. Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ay lulutasin sa karaniwang kapulungan, no? Yung salita pong kapulungan. And then 41, nang masabi na niya ang mga bagay na ito ay pinalis niya ang kapulungan, no? Yung po yung pagkakabanggit tungkol sa kapulungan o samahan na tinawag mo na sa labas, at ito po yung pagkakahulugan dito. At para sa mga taong pisan-pisang sumisigaw laban sa pangangaral ng mga alagad, yun ay pangkaraniwang salitang nangangahulugang kalipunan, no? ng mga alagad. Yun ay pangkaraniwang salitang nangangahulugang kalipunan ng mga tao, no? Hindi man po ito yung sabihin natin na gaya ng ginagawa natin, nagpupulong, mga mananampalataya sa Panginoon. Pwede kahit din po ibang mga kapulungan, no? Ang salita ay ginamit ng Panginoon ukol sa pagtawag niya para sa magkakasama-sama na mga hinirang ng Diyos para sa Kanya. Pero ibang kapulungan po yung binabanggit tungkol sa iglesia. Ito yung sama-samang mga sumampalataya sa Panginoon na pinagsasama-sama ng ating Panginoon na Kanyang hinirang. At tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang liwanag ng Panginoon. 1 Peter 2:9. At tayo tinawag tungo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Colosas 1:13. Ang iglesia ay nauukol sa mga mananampalataya kay Kristo sa Biblia at tumutukoy po sa mga taong hinirang ng Diyos, hindi sa gusali, hindi sa paglilingkod, hindi sa gawain o isang organisasyon. Okay, yun po ang pinakahulugan po ng tungkol sa iglesia. At ang iglesia po ay meron pong dalawang aspeto na alam po natin, no? Ang dalawang aspeto ng iglesia ay ang iglesyang pandaigdig, yung tinatawag na Universal Church, at yun po yung panlokal o yung tinatawag na local church. Ang pandaigdig ay ang lahat ng mga taong umanib kay Kristo at kasama na doon sa simula noong Pentecostes,
buhay man o patay man ang bawat bansa at lahi. Nang isaad sa Biblia na iniibig ni Kristo ang iglesia ay inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Efeso 5:25. Ang iglesia ay kay Kristo. Ang puhunan niya rito sa iglesyang ito ay ang kanyang buhay na kanyang ibinigay. At ito ay tumutukoy sa kalahatan at ang iglesia sa kanya na siya ring katawan na tinatawag sa Efeso 1:22 at 23 at chapter 4 verse 4. At tanging siya lamang ang pinakaulo ng iglesyang ito, Efeso 5:23, Colosas 1:18. Nagiging kumpleto ang iglesyang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At malinaw na sila ay hindi makakasanib sa isang puok o bahagi ng isang kalipunan dito sa lupa. So bilang isang makalangit na kaisahan, iyon ay nasa isipan ng Diyos, kaya ang tawag minsan rito ay mahiwaga. Talagang napakahiwaga ng iglesia, ngunit sa panahon ng Bagong Tipan, ito ay ating naunawaan at pinaunawa ng salita ng Diyos. Ang tangi at tunay na iglesia natatag sa mga alagad ng Bagong Tipan at ang mga propeta na ang Panginoon Kristo mismo ang batong panulukan, Efeso 2:20, ang ating Panginoon Kristo. Tanging ang banal na Espiritu ang nagsasanib sa atin bilang miyembro upang makipag-isa kay Kristo. Ito po ay kilos ng banal na Espiritu na tinatawag na bautismo ng banal na Espiritu nung tayo sumampalataya sa Kanya. Mismo ang banal na Espiritu ang siyang nagsanib sa atin sa katawan ng ating Panginoong si Kristo. Maliwanag po yan sa 1 Corinto 6:17, Efeso 5:30. So ang gayong kaisipan ay isang hiwaga noong panahon ng Bagong Tipan at ng 4 na ebanghelyo. At hindi pantay noon ang mga Hudyo at Hentil nung wala pa ang church. Yun ay nabuo sa pamamagitan po ng bautismo ng Espiritu Santo na nag-uugnay sa mga mananampalataya kay Kristo, 1 Corinto 12:13. At simula po ng araw ng Pentecostes na nakita natin, naiiba ang iglesia ng Panginoon Kristo sa Israel, sa kapulungan, ang iglesia nila sa ilang, Gawa 7:38, at ang mga Hudyo at Hentil, at ang iglesia ng Diyos sa ngayon ay naiiba sa isa't isa, 1 Corinto 10:32. So ang bansang Israel ayon sa paglalarawan ng Diyos ay hindi na kanyang bansa, Roma 9:15. Lahat ng mananampalataya kay Kristo at wala nang iba ayon sa Biblia ang bansa ngayon ng Diyos. Maging Hudyo ka, maging Hentil ka, kung ikaw ay isang sumampalataya sa Panginoon, ikaw ang tinatawag na bansa ng Diyos. At ito ay napakatakila. At ang pagiging bahagi ng iglesia, ang pandaigdig ay hindi dahilan upang hindi maging masigasig sa iglesyang panlokal. Bagamat iyon yung tinatawag natin iglesia na universal, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo na bahagi doon, mga tunay sumampalataya sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin hindi po mahalaga ang iglesia lokal. Napakahalaga po nito para makiisa tayo at sumama tayo. At bilang isang mananampalataya sa Panginoon, at kung kayo po ay malayo sa inyong iglesia lokal, ito po yung inyong mararanasan talaga, na talagang malulungkot tayo at talagang hahanap ka ng isang iglesia lokal para iyong kabilangan upang ito ay talagang maging isang pamilya natin. Kaya ito po ay isang napakahalaga. So ang mga unang mananampalataya kay Kristo ay binautismuhan, nadagdag sa kapulungang panlokal sa Jerusalem, unang-una sa Gawa 2:41, at kasama sila sa mga gawain ng ibang mananampalataya sa Gawa 2:42 hanggang 44, at natatag pa ang ibang mga iglesia sa malalapit na pook. Kaya po may mga iba't ibang tawag na iglesia. Ito'y binatay po sa iba't ibang pook o lugar, iglesia sa Thessalonica, iglesia sa Efeso, iglesia sa Colosas, na iba't ibang mga katawagan, ngunit sa iisang universal na iglesia na kinabilangan ng bawat sumampalataya sa Panginoon
At natatag pa nga ang mga iglesyang ito na malapit sa iba't ibang mga pook. And then kumalat ito sa iba't ibang bahagi ng Asia. Unang Korinto 16:19, Macedonia, Galacia, at ito'y tinawag ng mga iglesia na ating Panginoon sa Kristo o iglesia ni Kristo, Roma 16:16. No? Ibig sabihin po, sa iba't ibang lugar o pook na meron pang mga iglesia lokal ng ating Panginoon, kumalat sa maraming iba't ibang lugar, ngunit bahagi sa isang universal na church. At ang iglesia lokal na ito ang ating kinabibilangan dito sa lupa. Ito yung ating sinasamahan, ito ang nagiging pamilya natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon para gamitin niya, palakasin niya tayo, at patuloy na tayo ay lumago sa ating Panginoon sa paglilingkod para sa Kanya. Tinawag nitong mga iglesia ng Diyos sa unang Korinto 11:16 at mga iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:33. Ang gaganda ng tawag, ngunit ito ay isa pong iglesia ng ating Panginoon Kristo. At minsan ipinangalan sila sa lungsod na gaya ng mga Korinto, no, o sa mga mamayan na lungsod gaya ng iglesia ng mga taga Thessalonica, at marahil mga dalawang taon din na wala silang kusali at sa bahay lamang sila, no, karaniwang nagpupulong. At ilan dito na makikita natin sa Roma 16:5, Colossians 4:15, sa bahay ng isang miyembro ng iglesia doon sila nagsasama. Parang sa ginagawa natin ngayon dyan sa Majuro Christian Church, di ba? Kila kapatid na Leia o sinuman, dati kila kapatid na Jean, di ba? Doon tayo nagdaraos sa bahay-bahay ng mga miyembro po ng mga kapatid sa Panginoon. At kahit naman noon ganun po sila, sa bahay-bahay lang. Simple lamang ang kanilang pamunuan at meron lamang silang mga elders o mga pastors o diakono na makikita natin sa Pilipos 1:1, 1 Timothy 3, Titus 1, na parehong maramihan na meron pong mga nangunguna sa kanila. Hindi isang tao lamang ang namumuno sa mga unang iglesia. No? Ang mga pinuno ay ginagalang at sinusunod. Alam po natin yan sa Hebrews 13:17, 1 Thessalonians 5:12. Tayo man ngayon hindi lamang tayo pasasakop kay Kristo, kundi sa mga namumuno sa bawat iglesia lokal ng ating Panginoon. So, lahat ng mga kaanib sa iglesyang pandaigdig ay tunay na mananampalataya at totoo. Rin na dapat ang lahat ng kaanib sa iglesia lokal ay gayon din. No? Ibig sabihin, doon sa universal church na tinatawag, ang lahat dyan ay talaga mga sumampalataya sa Panginoon. Pero minsan sa iglesia lokal may nahahalo dyan na hindi talaga isang makikita natin na hindi siya talagang tunay na mananampalataya sa iglesia lokal. Pero sa sandaling tayo ay naanib na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, yun ay talagang miyembro ng katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo. Pero sa iglesia lokal, meron po tayong minsan mga kasama na hindi naman talaga tunay na member po doon sa tinatawag na Universal Church. Pero sana bilang mga kasama at sa Majuro Christian Church na iglesia lokal, sana ang lahat po tayo ay talagang mga sumampalataya na sa Panginoon at kaanib sa Universal Church ng ating Panginoon. Pagdating ng panahon ay tayo iharap sa ating Panginoon. Okay? At malimit na mahirap na matiyak ito dahil ang nagsasabing may pananampalataya kay Kristo ay hindi laging tapat na mananampalataya sa puso. Totoo po yun. At itinuro ng Panginoong Sus na tutubo ang masasamang damo kasama ng mga trigo. Mateo 13:24 hanggang 30, 36 hanggang 43. Ilang rito, no? sa mabubuting binhi na binhi ng Panginoon ay may mga damo dyan nakasabay ding lalaki. So kailan to masabihin natin na talagang malalaman kung sino yung mga talagang tunay na binhi? Pagdating po ng panahon sa ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik ay talagang kukunin niya at iingatan niya ang kanyang mga binhi. At ang mga damong ito na matutuyo, iipon niya at kanyang susunugin pagdating po ng Panginoon. So ang mananampalataya sa salita lamang at hindi sa puso
puso't pamumuhay ay tinatakwil ni Kristo pagdating ng araw kahit siya man ay kasapi o hindi sa iglesia lokal. Mateo 7:21 hanggang 23. Sana ito po isang malaking challenge po sa atin to at tanong, no? Basahin natin yung Matthew 7:21 to 23. Matthew 7:21 to 23. Ito po ang sabi po ng Biblia sa Matthew 7. Ito yung pinapakita ng ang Universal Church at ng local church. So, mayroong mga nahahalo rito na hindi naman talaga mga sumampalataya sa Panginoon. Matthew 7:21 to 23, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung aning gumawa ng kalooban, no, ng Ama na sa langit. Ano bang kalooban ng Panginoon? Ang sampalatayanan natin, ang kanyang sinugo, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Sa araw na iyon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawaing makapangyarihan. Grabe, no? Maaaring kasama sila, no? Gumagawa sila, naglilingkod sa sinasabi nila sa ating Panginoon. Pero ito ang sagot ng Panginoon. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. So dapat tiyakin ng bawat isa sa atin, lalo na po ang mga kasama natin sa Majuro Christian Church. Tiyakin natin na talagang tayo po tunay na sumampalataya, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Tiyakin natin na tayo po ay lumapit sa Panginoon na may buong pusong pagsisisi at kinilala sa Panginoon ang ating kasalanan at humingi ng tawad sa Kanya, at siya lamang ang magliligtas sa atin, at hiningin natin ang Kanyang pagpapatawad ng ating kasalanan at tanggapin ang biyaya po ng habag ng Panginoon. At siya po'y nasa ating mga buhay, tinatanggap natin siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Yung ginawa ng Panginoon, yun po ang magliligtas sa atin, hindi po yung magagawa ng ating mga sarili. At sa pamagitan ng tunay na pananampalatayang ito ay magpapahayag sa ating pagpapakita ng ating bunga ng ating pananampalataya, at mula noon ang Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng ikalawang kapanganakan, at siya rin ang babahagi sa atin sa katawan ni Kristong espiritual, ang tinatawag na Universal Church. Doon niya tayo isasapi, ilalagay. Okay? At pagkatapos ay magiging bahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. And then, bilang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon, hahanap tayo ng isang iglesia lokal na grupo at samahan ng mga sumasampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Doon tayo mananatili, doon tayo maglilingkod sa Panginoon, doon tayo sama-sama nasasamba sa Panginoon, at anumang ministeryo meron ng iglesia lokal ay magiging bahagi po tayo doon para sa ating paglago, at sama-samang tayo ay hahayo upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na gaya ng tinanggap natin sa Panginoon, na siya naman nating ibabahagi sa marami. So yun po ang tunay na iglesia ng ating Panginoon Kristo. Inulit ko po, hindi isang gawain, hindi isang organisasyon, hindi isang building, kundi ang isang iglesia ay ang mga taong nagsasama-sama na sumampalataya sa Panginoon, naranasan ang kanong kapanganakan, naranasan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na ibinahagi at inilagay sa katawan ni Kristong universal, spiritual, no? Na nagsama-sama sa isang lugar upang purihin, sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang iglesia ito. Kaya napakapalad po natin kung meron po tayong isang iglesia lokal na kinabibilangan, at ito ang magiging paraan upang tayo ay gabayan, palaguin sa relasyon ng mga mananampalataya sa Panginoon, at lalo tigit ay makakasama tayo sa paglilingkod at mga layunin ng kanyang iglesia para mangyari dito sa Marshall Island. So maaaring sa Sunday po ituloy po natin ano ang mga katangian ng isang iglesia ng Panginoon. Sa biyaya po niya ay ating pong matalakay sa darating pong linggo, no? Sana po ay makita natin ang kahalagahan po ng isang iglesyang dinadaluhan natin na
na kapulungan ng mga mananampalataya sa Panginoon. At sana dalangin nyo rin po na makakakita kami ng isang iglesia lokal na maaaring kabilangan namin upang doon kami makasamba at makakita po ng isang pamilya sa iglesia lokal ng Panginoon para sa aming espiritual na pakikisama po sa bawat isa. Kaya salamat po at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y madalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na binigay mo sa amin na sama-sama po sa pulong panalangin. Isa sa pinagpapasalamat namin ay meron kaming isang iglesia lokal ng Majuro Christian Church upang samahan namin. Sa pamamagitan nito ay dito kami makapaglingkod, patuloy ka namin makilala, lumago kami sa pananampalataya at sama-samang susunod sa inyong kalooban at nais mo para sa amin. Sama-sama po kami na dadalhin namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat po ng tao at sa mga kababayan po namin Pilipino. Sino man ang makasama namin, makausap, ay lagi namin ibahagi ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo at kanyang pagliligtas para sa amin. Salamat po at ingatan po niyo yung bawat isa, ang bawat trabaho, pamilya, ay patuloy pong kayo ang gagabay at mag-iingat. Palaguin po ninyo ang iglesia po ng Majuro Christian Church. Patuloy na gamitin mo ang bawat isa at patuloy na kami po ay palakasin mo sa pamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa gabing ito. Magkita-kita po tayo sa linggo para sa ating pong pagsamba para sa Kanya.